Inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague. Ito po bang kabayaran, Mr. President? Ito po ba'y premyo? Kasi kailangan nating ma-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Katabi ko matulog asawa ko eh. Kaya tinagpaalam siya sa akin, pwede ba akong hindi pumunta kasi to use the word, medyo bastos eh. Itong channel na to, I supported Tatay Digong, I supported BP Inday Sara. Pero as much as possible, as much as I can, gusto ko maging pro-Filipino in a way na I supported BP Inday Sara. Kasi galing talaga ni Marcoleta. Talagang hindi mo yung po PCTC daw po is that's Interpol NCB Manila. Yun na nga po. Yun na. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Paso! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masaaming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Magandang linggo ngayong araw, November 30, araw ng Sunday. Trillion March Rally sa EDSA. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatya, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsyong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin, OFW ka man dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagtangkilik, panonood, pakikinig, paghimay-himay at pag-intindi sa Pilipinas kahit na napakahirap. Alam nyo na ang gagawin nyo sa baba, Comsec, maki-comment sa baba yung exact location nyo kung saan man kayo lapalop naroon. Meron po tayong mga backup channel dyan when Tito talks. We're talking about anything under the sun. Pati na rin yung Tito ng ina mo, Tito Jom, para sa mga food vlog natin. At Solid Duterte updates para sa mga field. Yan, international, Trillion March Rally ngayon, November 30, Sunday, bukas, December 1 na. Diyos ko, Santissima, wala pa rin nakukulong. May makukulong kaya? Grabe, no? Ewan ko ba na nangyayari sa atin? Diyos ko, Santissima. Ayoko mang isipin na parang ganito, na parang niloloko tayo. Ba't parang gano'n na nga ang naiisip natin. Meron tayong mga ginather na video dito. Pakinggan natin at bigyan natin ng mga reaksyon. Pasok, Marcoleta. Dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague? Ito po bang kabayaran, Mr. President? Ito po ba'y premyo? Kasi kailangan nating ma-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya ron eh. Tama po, Mr. President? Si Lacanilaw yan kasi naging LTO chief siya ngayon. So tinatanong ni Rodante Marcoleta, Senator, kung yung ba, yung kapalit, di umano, allegedly, ng paghatid nila kanilaw doon sa kay Tatay Digong sa Dahig. Ito ba yung kapalit? Promotion? Siyempre, pinag-aaralan. Sabi po niya, Asik Lacanilaw, siya nga po, he confirms that he was one of those on the plane with the former president. Opo, wala namang pagdududa doon and there's no debate in that. Ang tinatanong po, kayo po bang authorized na dapat sumama na maghatid sa hindi tamang pagkakahatid sa dating Pangulo? Under what authority
did you accompany the former president to The Hague, Netherlands? According to kanina lang, being with the OSCE, they are on top of the Interpol po. Kaya po sila po kasama. Kaya What po do siya you po mean kasama. they are on top of the PTCP. Interpol, Mr. President? Yari, gisa. Gisahan ito. Does he mean, Mr. President, Pwede niyang he's the gawin local lahat. counterpart of the Interpol Dito in ka- the Philippines? Yes. Ang galing talaga ni Marcoleta. Talagang hindi mo Yung po maano to. PCTC daw po is that's Interpol NCB Manila. Yun na Yun nga. nga po. Yun na. The PCTC is the Counterpart. Philippine Center for Transnational Crimes. Opo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he is on top of transnational crimes. Kayo po ay special envoy. But the local counterpart of the Interpol is the PCTC. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president, even if we assume that that was regular. Agoy. Oh, pinag-iisipan na yung sagot. Iba talaga utak na ito ni Marcoleta no? Talagang pambardagulan din. Pagka totoo talaga yung sinasabi mo, lumalabas sa bibig mo. Parang hindi mo na kailangan ng script, hindi mo na kailangan ng index card, yung mga tipong ganun-ganun pa. According to Asik Lacanilaw, that meron po daw siyang dokumento that he was well documented for him to be able to accompany the former president to The Hague, being the head of OSCE. Tapos yung PCTC po is the operational arm under OSCE, Your Honor, Mr. President. Grabe. Yun na lang kaya sana pinaupo ni JP. Yun talaga, yun naman pala yung nakakasagot no, di ba? Grabe lang, ang galing. Talagang lalabas at lalabas ang katotohanan. Di ba? Nakikita na natin unti-unti. Medyo malabo pa pero ngayon palinaw na ng palinaw na talagang yung pagkakakuha kay Tatay Digong talaga planado talaga nila yung matagal. Siguro matagal na nilang pinagplanuhan, na-execute ng March 11, kaya ganun. Kaya hanggang ngayon, hindi tayo makamove on. Talagang hindi ka makakamove on. Dahil talaga naman, pwede naman dito di ba? Talagang lahat ng paraan gagawin nila, wag lang nila talaga mapaupo si Sara Inday Duterte sa 2028. Ang problema ang nakikita ko, hindi nila kayang pigilin si VP Inday Sara at lalong lumalabas lang ang mga allegation yung mga issue nila ngayon na talagang magpapatunay na talagang si Sara nakatakda talaga na si VP Inday Sara ang uupo sa 2028. Sa February, malamang sa malamang, i-open ulit nila yung impeachment. Mangyayari, gagawin nila yan. Pero wala na Wala na talaga. Nakatakda na si VP Inday Sara sa 2028. Yun ang totoo. Kaya kita mo, ang planong ginagawa nila, so parang ang nangyayari, nakita ko sa Facebook, parang bubuo ng malaking grupo, sila Senator Risa Hontiveros, hindi ko alam nabasa ko lang, ng winnable na grupo para sa 2028. Hindi pa sure kung bilang presidente ang tatakbuhin ni Risa o bilang vice. O pwedeng si Lenny, magkakaroon ng collaboration Baka akala nyo yung mga collab sa mga vlogger lang yan. Hindi, pati sa mga politika, meron din yun. So magko-collab sila para patumbayin si VP Inday Sara o para talunin si VP Inday Sara. Ewan ko kung kaninong, hindi ko pa alam, pero may nakikita na akong iba sinasabi nila, Sara Inday, saka Bongo, o Sara Inday saka Marcoleta. So parang yun yung nagiging naririnig na tandem. Pero I think kahit si VP Inday Sara lang Di ba? Hindi, talaga yun. Iba talaga ang dating ni VP Inday. Ipikit nyo, gaya ng sabi ko kahapon, ipikit nyo yung mata nyo, isipin nyo yung mga kandidato. You try. Pikit mo mata mo, isipin mo si VP Inday Sara.
Pikit mo yung mata mo, Bip versus Risa Hontiveros, Lenny. Malalaman mo kung sino di ba? Malalaman mo kung sino. Hindi magsisinungaling. Papasukin natin yung isang video natin. Hindi mo kailangan gamitin lang sa calamity. Pwedeng paikot-ikot yan sa island barangays and island provinces natin. And for example, hanggang ngayon, Metro Manila na to, pag may nagdala ng van na may nag-oopera, dami pa rin nagpapa-opera Metro Manila na to, So I would assume if you go to some of the more rural island barangays and you bring a floating hospital, it's such a good public relations or ano tawag doon, yung when the uniform personnel is getting closer to to the people. Civil relations daw. Yes, they will be very grateful because, of course, one of the Diba? roles of the task of the Coast Guard, aside from guarding our coast, is search and rescue. Every time there's a calamity, sila po yung nasa forefront. Yeah. Lastly, I'm happy that pinapakinabangan nyo yung amendment ko na I put, I'm not sure kung 50 or 100 million for multipurpose building sa lugar ninyo sa Lower Bicutan, Taguig. I think you decided to make it a hospital kasi hindi naman nung nakailan paano i-implement But I think you weren't the commandant then, no? Oo. But if you allow me, sir, magko-comment lang ako. Number one, baka gusto nyo mag-imbita. Diba? Kasi nag-inaugurate kayo, hindi man lang kayo nagsabi. Pero nung humihingi kayo, nandito kayo parate. Okay. Pangalawa, nung nag-imbita kayo, inimbita nyo asawa ko. Mayor, Taguig. And then, 12 hours or 18 hours before, tumawag yung tao nyo, ma'am, hindi ka na magsasalita dahil dadating yung mataas naming general. Siya priority. Hindi ganun pagkasabi, pero ganun yung mensahe. So I don't think that's appropriate kasi we should be officers and gentlemen. Inimbita nyo siya 3 days before, tapos nakalagay sa program, magsasalita. The day before, nag-decide kayo na isa sa mataas sa inyo ang pupunta. At siya magsasalita. Tinawagan nyo yung opisina ng mayor na wag na lang siya magsalita. I don't think that's a good SOP, no? Standard Operating Procedure. Na naman. May mga background na Your naman. Mr. President, according to Admiral Gaban, it was not during his time. No, this inauguration was just a few weeks ago. Katabi ko matulog asawa ko Kaya pinagpaalam siya sa akin, pwede ba akong hindi pumunta kasi to use the word, medyo bastos Tama, di ba? Bili mo, ikaw pagkasalitain sa invitation sa program tapos hours ago. Yung itatayo 12 yung hours, hospital 15 sa hours, wala na, Coast hindi na ka Guard magsasalita. sa Taguig. Ba't hindi nila alam? Ba't parang hindi nila alam yung hospital? Okay lang kasi kung hindi kayo nag-imbita. Nag-imbita kayo tapos less than a day, papalitan nyo program. Ang dahilan nyo, may Yes. general na pupunta doon na nang mamadali. I Parang- don't think that's No. that's very Filipino. No. It's not being a Filipino. Kapastusan yun, yung ganon. Biro mo, nasa program, ikaw magsasalita. Siyempre, magpe-prepare ka na ng speech mo nun. Then, a day before or so, biglang papalitan because of there is a general na mas mataas na kailangan magsalita. Then, ikaw. Mayor kasi yung asawa nito ni Senator Peter Cayetano. Can you look into it? Wag na tayo Yeah. magpakahaba doon. Tignan nyo na lang. Yan. Galing. Magaling talaga to. Bilib talaga ako dito. This, Secretary Lopez said that it will not happen again. Yeah, thank you. But ito pong si Admiral Gavan, our commandant, is not aware of the event. I'm sure, sir. I would have called And you he if will you not were... allow it to I happen. called you and it's not a big thing. But, Yes. there's a lot of, what do you call this? Na-overlook siguro. Pero mali There's Mali a yun. lot of problems with insertions, with illegal, etc. But trabaho namin, so katulad nun, dun kayo sa lugar namin Yes. And yung area nun, parang 1/3 lang nagagamit nyo, di ba? Kasi out in the last 15-20 years, nagkakaroon ng informal settlers, etc. At kami din naman tumulong sa inyo na
ma-secure ganyan. So natural lang pag nagpalitan, hindi masyadong na-inform, 'di ba? Kaya lang ito parang triple whammy 'di ba? Na hiningi niyo sa akin yung pondo, nilagay namin. And then hindi man lang sinabi na we decided to make it a hospital, ganyan kami. And then secondly, ganon. But I'll not make a big thing out of it, sir. Yes. I will tell you Galing. naman kung malaki problema. I'm just saying, pagka iba kasi yun, pagka foreigner or governor, mayor, baka hindi na maganda yung coordination, no? Yeah, I'll stop there. I mean, ibawian nyo na lang na bilhin natin yung ospital. Pagka you have a lot on your hands, no, with the West Philippine Sea, with the ano pa rin kayo, involved pa rin kayo sa anti-smuggling, no, sa coast natin, di ba? That's my last question. Tigil na ako doon. Kamusta yung may kailangan ba kayo for the anti-smuggling, or it's same vehicle, ano pa rin yung mga seacraft and everything? Your Honor, Mr. President, the commandant said that they need more seacraft, but to our Senate committee's efforts, we have already allocated about 4 billion for 4.9 billion for the acquisition of various floating assets. Kasama na po rito yung 97-meter vessel, and 3 more 87-meter vessel, and a lot of aluminum and rubber boats for the search and rescue. The reason I efforts. asked nun, I think it was time, Mr. President, ni President GMA, and madalas pa kami mag-coffee date at mag-merienda ni Senator Ping. At 3 yung umuubos sa dollars natin nun yung bigas na importation, yung Napocor. There was one more, I don't know if it was fertilizer. And ang sabi nila nun, yung talagang talamak yung, at that time, this was what, 20 years ago, ang talamak daw yung smuggling ng oil, 'di ba? Pero in the meantime, 'di ba ngayon technology na may parang nilalagay na chemical para alam mo kung yung oil na yon ay, so pag tinesting mo yung tanker or yung sa gas station, makikita mo kung smuggled o hindi. Parang nakakapaglagay sila ng, but at that time, ang ganda ng argument na parang for every 100 million or so na ibibigay mo sa Coast Guard at mababantayan nila yung X number of coastline, ito yung balik sa atin sa buwis. So I just wanted to put that on record na aside from our national security, dun sa anti-smuggling, bawat binibigay natin sa Coast Guard at nababawasan yung smuggling, bumabalik din naman sa atin, di ba? So hindi katulad yan ng sasabihin mo lang na we put this money because we need it. Ito actually bumabalik sa atin. Wala lang ako figures ngayon sa pagkwa-quantify. Baka sa BOC yan. But because we're an archipelago and malaki tax natin di ba? Because of VAT tapos other taxes. So I would assume tuloy-tuloy pa rin smuggling. So I'd like to support lang na whatever, not only seacraft, if there's specialized training on anti-smuggling in that area or whatever technology. Thank you, Mr. President, for this opportunity. Thank you, Senator JV, and thank you sa DOTR family. Okay din yung naisip ni magaling talaga to si Senator. Ang sarap, sabi ko nga, yung sekretary niya, tao at staff niya kasi yung nasa likod yung magandang babae. Siguro pagka ganun ng leader o ganun yung pinag-amo mo, yung pinagtatrabaho mo, yung boss mo, siguro ang sarap magtrabaho kasi nakaka-inspire Alam mo, every time na magbubuka yung bibig ni Senator Peter Cayetano, alam mo na you gain something na may matututunan ka sa sinasabi ni Senator Peter Cayetano. Tapos ang linaw. Bakit si Senator Peter Cayetano? Alam natin na sinusuportahan niya si Tatay Digong, pero napaka-pro-Pilipino pa rin. Diba? I mean, bakit? Itong channel na to, I supported Tatay Digong, I supported BP Inday Sara. Pero as much as possible, as much as I can, gusto ko maging pro-Filipino in a way na I supported BP Inday Sara. Kasi, totoo, walang kulay. Walang kulay. Dapat pro-Filipino tayo. Kasi hanggat walang unity, walang mangyayari sa gobyerno natin. Pero I supported BP Inday Sara and I strongly believe to her. Kasi talagang
alam ko na kaya niyang gawin yung gaya ng ginagawa ng Tatay Digong, baka nga masigitan pa niya. At least alam ko na yung Pilipinas nasa magandang kamay with VP Inday Sara, na talagang nakikita ko malaki ng chance na siya na mismo ang magiging presidente natin sa 2028. Naniniwala ko doon. Mag-message pa nga ako sa sa OBP na gusto kong suportahan, blah blah blah, etc. Kasi I fully supported VP Inday Sara. Sabi ko nga, kilala ko yung kapasidad ko when it comes to vlogging. I can change the whole content kaysa mag-vlog ako sa ibang politiko na ayaw ko, na mahirap ipagtanggol. Sa amin mga content creator, masarap i-vlog o i-content yung mga politiko na masarap ipagtanggol. Ang hirap ipagtanggol niyan pagka yan balasubas o korap. Ang hirap magtrabaho nun. Alam natin lahat yan, di ba? Na pagkalam mong mali na yung ginagawa, alam naman natin yun Na alam mong pag mali na yung ginagawa ni politiko, tapos ipagtatanggol mo, gagawin mo mabuti sa social media, putang hirap nun. Di ba? Alam naman ng mga viewers ko kung sino yung mga ipinagtatanggol lang natin dito at sino yung mga sinusuportahan natin dito. At hindi na ako lilihis doon. Wala naman ako ibang channel. Alam nyo naman yung ibang channel ko di ba? Yung When Tito Talks, Tito Jom, Solid Duterte, lahat yan related pa rin kay Tatay Digong. Sabi ko nga hindi na ako, kahit bayaran nila ako, syempre, although malaking nagagawa ng pera, pero hindi nila kayang bilhin yung prinsipyo ko. Dahil alam ko na itong si Tatay Digong at si VP Inday Sara, ito yung mga tao na masarap ipagtanggol at masarap i-content. Kasi alam mo, di ba? Alam mo na talagang gumagawa sila ng mabuti. Hinamon ko pa nga kayo dati, di ba? Sabi ko, pagka nagloko si VP Inday Sara o nagloko si Tatay Digong o si Yorme Isko Moreno, balikan nyo itong channel na to. Daling tandaan, Joe Malone TV, unsubscribe nyo. Di ba? Ganun kasimple. At least, totoo tayo rito. At least, realidad tayo rito. Kasi yun na naman talagang goal natin dito Issue ng bayan, ating pag-usapan, kung ano man yan, pilitin natin intindihin. Kasi baka mamaya naguguluhan tayo o baka talagang ayaw nilang paintindi sa atin. So we keep on asking why, when, what. Di ba? Pwedeng ganun Di ba? Hindi ko sinasabing ganun yung ginagawa nila. Pero pwede kasing ganun. Parang we cannot have concrete solution o concrete exact answer dun sa mga tanong natin. Kasi nga talagang sadya nilang guguluhin nang sa ganun hindi natin maintindihan. Diba? Talagang bakit ganun? Bakit ganyan? O at least, kumbaga, i-maintain na lang tayong mangmang. Diba? Parang ano lang yan parang higher education lang yan. Diba? O quality education. Pagka nagkaroon ka ng quality education, magiging matalino ka. Diba? Magiging matalino ka. Pero pagka medyo mababa yung kalidad ng education, parang doon ka na lang. Parang habang buhay ka na lang magtatanong, tapos nakadepende pa yan kung ibibigay nila yung sagot doon sa tanong mo. Kasi pagka binigay nila yung tamang sagot, matututunan mo na. So tatalino ka na. Tatalino ka na ng tatalino hanggat question nyo na ang gobyerno natin. Kaya ako naiisip ko parang sinisisi pa rin nila. Grabe yung social media. Lahat natututunan na ng tao sa social media, through social media. Hindi na nila kayang sabihin na wala ng pera ang Pilipinas. Kasi walang pera ang Pilipinas, kailangan natin mangutang. Noon, paniwala tayo dyan Di ba, mga batang 80s, mga batang 90s, paniwala tayo noon na walang pera ang Pilipinas. Kaya yung gobyerno kailangan mangutang sa ibang bansa. So, hindi tayo masyadong pumapalag sa ganun. Pero through social media, through sa mga na-experience natin, nakikita natin, nalaramdaman natin na, pucha, mayaman ang Pilipinas. Di ba? So, saan ang galing yung walang pera ang Pilipinas? Lahat tayo contributed taxes na binabayad natin sa gobyerno, income tax para maging, income tax pa lang to wala pa yung mga VAT dito, income tax para maging pera, maging pondo para sa mga future projects. Ngayon, nasa future na bulsa na nila. Doon natututo tayo Kaya hindi na nila maluloko yung mga Pilipino. Some, maluloko nila. Masisilo pa nila sa social media. Pero yung karamihan, hindi na Mulat na, gaya ngayon, merong trillion rally na gaganapin sa EDSA. Asahan nyo na yung traffic niyan. Pero we keep on learning Matututo tayo at matututo Sa 2028, alam nyo na kailangan malaki yung difference ng boto.
Kasi pag malapit yung difference ng boto, medyo mas madaling dayain. Hindi ko sinasabing dinadaya nila. Pero syempre, putang ina na, parang sino ba naman hindi maniniwala? Alam naman natin yan. Di ba? Alam na natin yan, yung mga ganyang style na yan. So dapat malaki yung difference ng boto para hindi ma-magic. Di ba? Hindi ma-magic. So yan lang mga kayon. Maraming salamat sa pagkikinig. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, nating pag-usapan.